Hello everyone and welcome to Eureka's YouTube channel. Ako po ay may good news sa inyo. Doon sa mga online seller and merchant na hindi pa register sa BIR at gusto pang humabol magpa-register ay good news dahil itong bagong nilabas ng BIR na RMC 79-2024 ay extended yung pagtagtas ng withholding tax ng mga online platform or e-marketplaces until October 12, 2024 pa. So, tara, samahan niyo po akong sa dulo at atin pong alamin ang tungkol sa memorandum na ito. Okay, sa mga nagko-conduct ng business nila sa Lazada, Shopee, TikTok at doon sa mga Grab operator, so good news sa inyo ito dahil extended ang pag-register sa BIR. At saka extended din muna yung pagtatas ng withholding ng mga e-marketplaces. Okay. So, siguro ginawa ito ng BIR dahil nagdagsa yung mga gusto pang humabol dahil pag hindi ka na kasi register sa BIR, itong mga platform na to ay hindi ka na pwedeng conduct ng business mo sa kanila. Kaya, require na rin ng BIR pala itong mga online seller merchant ito para fair din doon sa mga ibang BIR register na may mga business din. Okay, so para lahat tayo ay makapag-contribute sa ating bayan. Okay, itong RMC 79-2024 na to, ang subject matter nito is yung extension of the transition period nitong pag-i-import nila ng remittances para sa mga online seller and merchant. Na in-amend dito or this is also in support or continuation din ng previously released na RR 16-2023, yung memo na to, okay? So you can check this other memorandum sa website ng BIR dahil ito ay relevant or related dito sa ating didi-discuss. Mas maganda po i-print nyo yan para mas maunawaan ninyo. Okay? So, proceed naman tayo dito kung paano natin i-register yung ating business sa online or e-marketplaces. First thing you need is DTI. Okay, so this is an example of a DTI. Madali na lang po kumuha ng DTI ngayon kasi online na. So yun ang kainaman din naman at online na rin ang services ng DTI. Okay, so since ikaw naman ay online seller, wala kang physical store, sa bahay mo lang yan, kinaganap ang iyong pagkakonduct ng business mo, so pwede namang barangay lang yung maging scope or coverage ng iyong DTI para mas mura. But if sa future gusto mo rin magkaroon ng physical store or magbabranch out ka, pwedeng municipality or within the regional scope or coverage. Pero kung gumanda naman ang business mo, gusto mo magkaroon ng branches sa iba't ibang part ng Philippines outside the region, so pwedeng national na lang yung DTI, scope of DTI na kukunin mo. Okay, so whichever is tingin mo applicable sa'yo kasi mas malaki yung coverage, mas mahal yung DTI. Pero kung ikaw ay online seller lang and no plan of having a physical store, barangay will do na lang. Okay? So, dyan kasi tayo kukuha ng trading natin para yun ay makapagpa-register ka sa BIR. So, next step mo is punta ka na sa BIR, mag-fill out ka ng form 1901 na to, yung latest version ang gamitin mo. Okay, so para sa akin itong form na to is mas simplified pero may mga dinagdag na feature dito. So tip ko lang pag nag-fill up nito, linawan nyo yung pagsulat ninyo para makapture ng BIR yung tamang data mo. Dahil magkaroon ng mali ang BIR dyan dahil mali yung or hindi nila naintindihan yung sulat mo, magkakaproblema ka niyan in the future. Okay? So iyan po, kapag may TIN ka na, ilagyan mo dyan yung TIN mo. Kung wala ka pa, yung BIR mag-i-issue pero kailangan mag-attach ka ng birth certificate mo and marriage contract kung married ka na. Babae man yan or lalaki. Okay? So, nahihingi itong form na to sa BIR. Pwede rin ma-download. And also, you should provide one valid email na gagamitin mo doon sa BIR and other BIR online services. Kasi need mo mag-create ng ORIS account para ma-avail mo yung ibang online services ng BIR. Okay, so on how to create an ORIS account, meron na po akong tutorial or vlog yan. Click nyo na lang po yung channel ko. Okay, next po,
is ito namang 1906. So, para saan ba itong 1906? Yan ang application for authority to print para makapagpagawa ka ng invoice mo. Please take note, invoice na po yung pinaka-primary or main receipt na ini-issue na ngayon ng mga taxpayer. Pwede ka pa rin naman mag-apply ng official receipt, pero secondary na lang siya. Okay? So, meron din po akong tutorial about this one para mas maintindihan nyo kung ano yung 1906 na to, kung paano i-apply. Okay, so ang good news ko rin sa inyo, itong 1906 o yung resibo or invoices ay wala na siyang deadline. Unlike dati, 5 years lang, expired na. So, ubos or hindi ubos, expired na, hindi mo pwedeng maggamit. Thanks to this EOPT Act na bagong labas, wala na po itong expiration. So, pwede ka na magpagawa ng marami para isang abala, isang printing na lang. Tsaka, mas marami ka ipapaprint, mas mura, mas makakatipid ka. Okay? So, pag nagpa-register ka, syempre, kailangan mo rin ng valid ID. Okay? Why? Kasi para alam ng BIR na ikaw talaga yung legit na may-ari ng business na yan na nire-register mo. Pag hindi naman ikaw, pwede namang authorized representative mo lang, pero dapat may SPA or Special Power of Attorney. Iniiwasan na kasi ng BIR yung mga naging issue before na may mga individual na magugulat na lang, hindi naman sila nagpa-register ng business sila pero merong nag-a-appear sa BIR na naka-register under the name nila at talagang sila ayun upon verification. Maaring hindi natin masabi, may mga taong may galit or may sorry to say that, ginawan ka nila ng sakit sa ulo, ni-register ka nila sa BIR. Noon, hindi pa ganun kahigpit. Kaya, nangyayari yun na nakaka-register sila under your name, which is, kawawa naman yung kaya naghigpit si BIR dahil na rin sa Data Privacy Act bilang protection din na rin ito sa isang individual na hindi maka-encounter ng mga erroneous registration like that. Okay? So, yun po. Kaya kailangan ng valid ID. And after that, syempre kailangan mo rin ng booktube account. So, ito po yung sample ng booktube account. Iba't ibang klase po yan. May journal, may ledger, may columnar. So, depende kung ano yung kailangan mo at applicable sa iyo. Anyway, yung BIR naman, i-advise ka nila kung yung kailangan mong i-register na booktube account. Kailangan ito, may grace period din ito katulad ng resibo, yung pagpapakan ng resibo, within 30 days grace period. Pero itong booktube account, pwede na yun i-submit or i-register online. Kaya, importante na magkaroon ka ng OROS account. Okay? Meron na rin po akong tutorial kung paano makakreate ng OROS account. Okay, so yung booktube account na yan, ang gamit po niyan is dyan natin ina-entry lahat ng mga transaction, whether sales or expenses. Kaya, dapat lagi din kayo updated dyan kasi once na na-tax map kayo, may certain penalty kapag makita nila yung booktube account mo ay hindi updated. Okay, so wala din pong expiration yan. I-renew mo lang yan bago maubo. Okay, so good thing din at hindi ka na renew every year katulad po ng dati. Kasi dati every December yan, deadline yan, nire-renew ubos or hindi ubos. Okay, and also, kailangan mo rin mag-submit nitong sworn. Itong sworn na ito ay mahihingi sa BIR, madadownload din sa website ng BIR. Pero humingi na lang kayo, siguro pag nagpa-register kayo, automatic manghingi na kayo niyan, fill upan nyo na, and then ipanotarize nyo. At ipa-receive nyo na kaagad doon sa BIR kasi required yan in compliance. Pag hindi mo na-comply yan, may corresponding penalty na naman sa BIR. So, after mo ma-register, kahit wala ka pang certificate of registration, basta nasa system na ikaw ay registered na, naantay mo na lang yung COR mo, pwede ka nang magpa-receive. So, hilapan mo lang po yan ng malinaw bago mo ipa-notarize. Ayan, lagyan mo dyan yung mga details na hinihingi niya at yung kung saan mo na-derive yung income mo, kung anong taxable period yung covered niyan, and then mag-check ka ng isa dyan sa mga box na yan kung ano yung applicable or kung ano yung sa tingin mo applicable sa iyo. Okay, so this is all for now. Kung may mga tanong kayo, comment lang po kayo, and kung may gusto nyo po ng mga ganitong klaseng tutorial or update about sa BIR, please subscribe to my channel. Thank you.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.